people without the knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Marcus Garvey. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. Halina't ipagpatuloy na naman natin ang pagtuklas sa itinagong katotohanan tungkol sa bansang Pilipinas, ang tinatawag na silangan, ang lupain ni na Joktan at ng kanyang mga anak, sina Ophir, Sheba, at si Tarshish na anak naman ni Javan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang mga historical book of evidences ay hindi po pagmamay-ari ng kung sinong YouTuber. Ang bawat isa sa atin ay merong access upang basahin at tuklasin ang mga kaalamang ito. In Spain, there is a book na tinatawag na Colección General de Documentos Relativos, Las Islas Pilipinas. It is found in the Archivos de Indias de Sevilla. It was printed in 1920 in Barcelona, Spain, by the Compañía General de Tabacos de Filipinas, Volume 3, pages 112 to 138, contains the document number 98 describing kung papaano ilocate ang land of Ophir. The same volume also contains the official documents regarding the voyage of Ferdinand Magellan. It also contains the logbook of Francisco Albo, ang chief pilot of the ship Victoria. Is also one of the main references regarding sa voyage ni Ferdinand Magellan. In this book contains important documents. We can discern that the Spaniards did not really believe that Ophir ay nasa India. Because merong claimants na nagsasabi na ang Ophir daw ay nasa India. In fact, the Cabot expedition that left Spain noong April 3, 1526 had a secret mission to search sa daanan patungong Tarshish, Ophir, to China, and Japan. The document number 98 describes how to locate the land of Ophir. Mayroong travel guide started from the Cape of Good Hope, Africa, to India, patungong Burma or Myanmar, then dadaan patungong Sumatra, Indonesia, to Moluccas, to Borneo, to Sulu, to China, then finally Ophir. Ophir was in front of China towards the sea of many islands where the Moluccans, Chinese, and Likus met to trade. And this group of islands ay hindi po nating masasabi na Japan, because according sa recorded history na ang mga Moluccans ay hindi nakapunta doon. And it could not be Taiwan because Taiwan is not of many islands. Only ang Pilipinas could satisfy the description of Ophir.
Salamat naman at merong mga nakatagong kasulatan na nakatulong sa atin upang alamin ang mga katotohanan. Alam niyo ba na kahit si Prophet Isaiah ay merong vision at merong alam tungkol sa bansang Pilipinas at tinawag niya itong silangan sa kanyang kapanahunan? Ito po ang sinabi niya sa Isaiah 24 verses 15 to 16. Therefore, in the east, give glory to the Lord, the YHWH. Exalt the name of the Lord, the YHWH, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth, we hear singing, glory to the righteous one. Ang silangan na lupain ni na Ophir, Sheba, at ng mga anak ni Joktan, at Tarshish na anak naman ni Javan, ay tinawag ng mga Kastila na towards the sea of many islands. But Prophet Isaiah ay tinawag niya ang silangan na islands of the sea. In Isaiah 24 verse 15b, sa mga Spanish, tinawag itong towards the sea of many islands. Sa kay Prophet Isaiah, tinawag niya itong islands of the sea. Gumamit si Prophet Isaiah dito ng mga salitang east, therefore in the east, islands of the sea, and verse 16, from the ends of the earth. Itong tatlong ito na ginamit niya ay isa lang ang ibig sabihin niya nito. It refers sa tinatawag na silangan. It refers sa tinatawag na isang lugar kung saan kinukunan ng napakaraming ginto. But we will tackle this sa mga susunod na videos. Let's focus first sa silangan. Ito po yung sinabi ni Prophet Isaiah sa verse 15. Therefore in the east, give glory to the Lord, the YHWH. Tingnan po natin ang iba't ibang Bible translations at kung ano ba ang ibang tawag nila sa silangan or east. Ito po yung sinabi ng Isaiah 24 verse 15 sa King James Version tungkol sa silangan. Wherefore, glorify ye the Lord, the YHWH, in the fires. So gumamit siya ng salitang fires sa pag-refer niya sa silangan. Ang sinabi naman ng New International Version is, therefore, in the east. Okay? Gumamit lang siya ng salitang east. Ang Amplified Bible, ito yung sinabi niya, therefore, honor and glorify the Lord, the YHWH, in the east, close and open parentheses, in the region of light. So, gumamit siya ng salitang region of light upang i-refer doon sa tinatawag na silangan or east. East means region of light. Ang New King James Version, ang sabi niya dito ay, therefore, glorify the Lord, the YHWH, in the dawning light. Wow! So yung silangan na sinasabi ni Isaiah or Prophet Isaiah, according sa Amplified Bible, ay tinatawag din itong region of light. At according sa New King James Version, tinawag itong dawning light. And according sa King James Version ay fires. Tingnan po natin kung ano kaya ang masasabi ni Dr. Jose Rizal sa tinatawag na silangan or the dawning light or the region of light. Halina't basahin natin muli ang kaniyang Mi Ultimo Adios or My Last Farewell. Farewell, my adored land, region of the sun caressed, pearl of the Orient Sea, our Eden lost. Another evidence po na ang ating bansa ay makikita sa Biblia
Tinawag po ito ni Dr. Jose Rizal na region of the sun. At tinawag din ito ng iba't ibang Bible translations na the dawning light or region of light. Pag sinabing dawning light, it means unti-unting pagsikat ng araw. Pwedeng sabihing umaga or araw. Ang pinakasimpleng pag-understand ng New King James Version sa pag-refer ng silangan. Ang Amplified Bible Translation ay nagsabi na ang silangan ay lugar na region of light. Ibig sabihin ng region of light ay area or lugar or lupain ng liwanag. Pwedeng sabihin land of light. Tingnan nga natin ang ating Philippine National Anthem in English version. Ito po ang sinabi, Land of the Morning. Wow! Amazing! Lupain ng araw or umaga? Ito po ang sinabi ng New King James Version tungkol sa silangan, the dawning light. Pangalawa, ang sinabi ng ating National Anthem in English version, beautiful land of love, oh land of light. Wow! Ito po ang sinabi ng Amplified Bible na region of light or ni Dr. Jose Rizal, my adored land, region of the sun. Amazing, amazing. I am blessed na unti-unti nang nire-reveal ng tagapaglikha ang katotohanan. Hindi pa tayo nagtatapos dito. Subaybayan niyo po ang part 3B dahil doon natin malalaman ang kahalagahan ng bansang Pilipinas sa buong mundo at sa mga nagdaang mga kaharian ng mga bansa in biblical times at ang kahalagahan ng Pilipinas sa panahon ngayon at sa hinaharap. Dapat kailangan nating malaman ang ating mga kasaysayan dahil merong isang kasabihan na nagsasabi na a people without the knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Marcos Garvey. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y inyong i-share ito sa inyong mga kaibigan or family members upang magkaroon din sila ng mga kaalaman tungkol sa ating kasaysayan na hindi itinuturo sa eskwelahan. Don't forget to like and subscribe and hit the bell upang ma-update ko po kayo sa mga susunod nating videos tungkol sa itinagong katotohanan. Be blessed! Mabuhay tayong lahat!